May mga nagtatanong kung bakit 6 months pa raw iintayin bago yung susunod na hakbang. Ano tawag doon? Yung confirmation of confirmation hearings. hearings. Okay. Let's just Bakit explain. 6 months? Bakit 6 months pa? Let's explain the process. No? Sa confirmation hearings, bibigyan na naman si President Duterte ng chance to controvert evidence against him. No? Bago pa magkaroon ng trial proper. In other words, do sa confirmation hearings, kung hindi mapatunayan by substantial evidence, there's no substantial reason to believe that a crime has been committed, tapos na kaagad. Hindi na magpo-proceed. Diba? Kasi hindi na papayagan ng pre-trial chamber. Doon po sa issuance ng warrant of arrest, ang nag-participate lang doon ay prosecutor at ang quantum of evidence required lamang doon is reasonable grounds to believe. Medyo mababa. Tataas ng konti doon sa pre-trial chamber bago mag-proceed with trial, substantial reason to believe. Dito po, sa period na ito, dahil mas mataas na po yung grounds, pwede na po mag-participate yung quantum of evidence required. Pwede na po mag-participate dito si Rodrigo Duterte at victims, hindi lamang po yung prosecutor. No? Kaya po 6 months, it's because of the number of witnesses, no? And because bibigyan ng oras si President Duterte na tingnan ang mga ebidensya. Ia-unseal na po yun ng prosecutor. If you would recall, doon po sa preliminary hearing, preliminary appearance, dinirect yung prosecutor to already disclose yung charges and yung exact nature of the charges. So nakikita na po yan ng mga abogado ni President Duterte ngayon at binigyan sila ng 6 months dahil nga siguro maraming nakita naman ng chamber na marami yung ebidensya na kailangang tignan to allow President Duterte the time to create an intelligent defense. Kuha ninyo, ang average niyan dapat 60 to 90 days pero dahil nga under international law, every case is sui generis, a class of its own, pinayagan subject na rin sa discretion ng pre-trial judges, pinayagan sila ng mas maraming oras para mag-prepare. Beneficial yan kay Rodrigo Duterte. Di ba nga sila nga yung nagpapadelay at meron na silang final preliminary appearance pa lamang. Kaya yung binigyan sila ng 6 months, that's good because it allows them more time to create an intelligent defense and to take a look at the pieces of evidence of the prosecution. The pieces of the evidence of the prosecution were already disclosed to them. Okay. Hindi pa naman siya formally accused, no? Si Duterte. Pero sa pagkuha niya ng abogado, sino ba dapat magbayad doon? Or pwede ba siyang tulungan ng gobyerno ng Pilipinas bilang citizen siya ng Pilipinas? Actually, formally accused na siya, no? Ang title na ng case mag-change na in a few days bago magsimula yung preliminary hearing na as far as I know, magiging ano na siya. Dati, di ba, in res situation of the Philippines. In rare situation of the Philippines. Yun dati. Magpapalit na po yan pag magsisimula na po yung trial, prosecutor versus Rodrigo Duterte na. Okay. So magiging siya accused. Okay. Oo. At saka bibigyan siya ng abogado kung gusto niya, kung kailangan niya, 'di ba? Pero dahil meron naman at yung court ang magbabayad nun, parang public attorney's office natin, kung gusto niya. Pero kung may pambayad naman siya na meron at malalim naman ang balon ng mga Duterte, makapangyarihan sila, pakinggan natin, paalalahanan lang, 2.5 times tumaas ang utang ng Pilipinas under them. Social services were very poor at hindi naman natin nakita kung saan napunta yung mga yung pera na 2.5 times, di ba? Naging 12 plus trillion plus. Maraming accusations on family, maraming accusations on sa DepEd and intelligence fund, yada. Marami po, malalim po ang balon nila. Hindi naman po nila kailangan na mamalimos sa ICC na abogado. And in fact, they already hired a British lawyer. British lawyer ang hinire nila? British lawyer. They already hired a British lawyer to represent them, no, who used to be a member as well of the ICC. No? Okay. At saka, hindi tong British lawyer nito, hindi lang siya lawyer, ha? Ano rin siya, PR and crisis management expert. That's how he markets himself, or at least introduces himself in his LinkedIn and in his profile, PR and crisis management expert, apart from being an ICC accredited counsel. So the full package pala to. Full package. May mga abogadong kikita dito, syempre, di ba? Ganun talaga yan, di ba? Kailangan rin nilang gumastos, di ba? Pwede raw bang mag-represent si VP Sara Duterte sa kanyang ama sa ICC? Pwede bang basta-basta? Di ba kala magparehistro pa dyan?
Hindi siya Oo. accredited, pero there is a process of accreditation naman. I don't see why she will not be accredited if she is qualified. Ang qualification naman dyan is 10 years in practice, member of a bar, tapos siguro may konting accreditation process, no? So pwede, meron pa naman 6 months. And I think, ang kutob ko is darami ang accredited lawyers na Pilipino sa ICC. Dahil 6 months pa yung susunod na trial, di ba? And you know, the accreditation process is some work. But I think, no, a lot of Filipinos are qualified. There are a lot of brilliant Filipino lawyers, and even VP Sara, I think, can be accredited. No, Pero VP siya nakaupong VP. Well, nakaupong VP, pero alam mo yun, prohibited naman siya from representing in terms of Philippine I think she can get a special dispensation for that, no? Or mas maganda siguro pag-isipan niya kung ano pipiliin niya. Baka matalo pa yung tatay niya kung siya mag-represent. Ano pala isa pang issue diyan is paano kaya yung election sa Davao, di ba? Dahil nga yung mayoralty elections Ang alam kong existing jurisprudence, but I'll get back to you here, is yung number 2 yata ang uupo kasi hindi pwedeng yung vice mayor kung hindi pa sila pareho nakakapanumpa. Kung hindi makakapanumpa yung number 1, yung number 2 ang manunumpa. Yun ang naalala kong existing jurisprudence hindi yung vice mayor aakyat kasi hindi pa nga sila nanunumpa pareho. No? So magandang tingnan natin kung ano yung magiging aksyon. Pero ang sabi nga, ang tinatanong is paano daw yung elections sa akin dapat consideration kung makakapagserbisyo yung taong binoboto ninyo. Ibang-iba ito sa case ni Senator Laila de Lima na nakapagsulat ng 700 bills and resolutions inside prison, kasama na yung 4-Piece Act, Magna Carta for the Poor, di ba? Bakit? Kasi ang trabaho ng senador, magsulat ng batas. Nakakapagsulat siya doon. Ang mayor, ang trabaho niya day-to-day, executive, operational. So paano siya makakapag-monitor ng day-to-day ng operations ng city if nasa The Hague siya? Ang tinatakbo niya namang mayor sa Davao, hindi naman mayor sa loob ng preso ng The Hague, di ba? Mayor ng Davao, hindi naman mayor So I think that has to be a consideration as well in the electoral process. And last na, gusto ko itanong, kasi ako curious ako, no? Sino kayang gumagastos dito sa trip ng Vice President o kaya the likes of Senator Robin, di ba? They're public officials, elected sila. Nagpunta sila dyan sa The Hague, no? Ganyan ba? Sino ba dapat gumastos dyan? Since that's not part of their official functions. Malalim yung balon na yan. Naku, mahabang usapan yan, Christian. Di ako sure. Ayoko mag-surmise. Pero syempre, personal money dapat nila yan. Pero malalim ang balon. Alam mo naman, di ba? Tingin ba natin, aksidente kung bakit sila nasa Hong Kong ng mga oras na iyon. Di ba? Sabi nila, may perang palitan, di ba, na naganap doon. Pero sinuka sila ng China kasi nga nakakuha rin na ng red notice yung China. Dahil nga Interpol ito, di ba? At eventually, dahil may kasabi sa Interpol, kailangan na i-turn over si Rodrigo Duterte sa Interpol at ayaw nila yon. In other words, medyo pabigat si Rodrigo Duterte kasi hindi naman nila pwedeng sundan yung Interpol kasi they're using the Interpol for their most wanted individuals all over the world. At napakarami nun. So they cannot not seek the cooperation of the Interpol and they don't want to turn over Duterte. Kaya nga, di ba, parang napaaga pa raw, pinauwi na mas maaga. Pero sabi nila, may pera daw doon sa Hong Kong, may pera rin daw sa Dubai, mga ganyan. Hindi natin alam kung ano, pero ang alam nating lahat at huwag naman tayong naive, malalim ang kaperahan ng mga Duterte, di ba? Whether it came from mainland China, whether it came from corruption, whether it's legitimate money, is outside of us, no? Pero definitely, may pera sila.